At ngayon po sa ating mga pangunahing balita, naniniwala po naman si Defense Secretary Gibo Teodoro na delegasyon ng Pilipinas ang target ng Chinese propaganda sa idinaos pong Shangri-La Security Summit sa Singapore. Matatandaan pong tinabla ni Teodoro ang mga opisyal ng China na sinubukan siyang tadtarin ng mga katanungang kaugnay pa rin po sa usapin sa West Philippine Sea. Ilang propaganda rin sa China ang inilathala tungkol sa pag-iwas umano ng delegasyon ng Pilipinas na pag-usapan ang issue sa harap po ng mga Chinese reporters. Ayon kay Teodoro, umpisa pa lamang po ng summit ay halatang sila na ang target ng mga Chinese reporter. Madalas daw silang buntutan at tutukan ng kamera kahit na hindi naman ini-interview. Niliwanag rin po ni Teodoro ang paratang ng China na sunod-sununan lamang daw sa proxy war ng Amerika ang Pilipinas laban sa Beijing. Dahil gate ni Teodoro, pumapalag lang tayo dahil interes at soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang nakataya sa naturang usapin. Naniniwala naman po si Congresswoman-elect Leila De Lima na isang political pressure sa posibleng dahilan kung bakit tutol ang ibang senador na matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang may umikot draft resolution kamakailan lamang para pigilan ang impeachment. Pero ang giit ng dating senadora, mandato ng Senado na ituloy ang paglilitis alinsunod po sa saligang batas. Hindi raw po pwedeng gawing basihan sa pagkansela nito ang ilang haka-haka kung may sapat bang numero o wala para ma-convict si VP Sara. Buksan lang ang paglilitis, buksan lang ang trial. Hindi pa namin sinasabi i-convict nyo na yan si VP Sara. Buksan lang natin para makita yung ebidensya. So yung mga numero ngayon, yung mga speculation, sino boboto for acquittal, sino yung posibleng conviction, ay hindi pa po yan para sa akin relevant. Yan nga po ang tinig ni mamamayang Liberal Congresswoman-elect Leila De Lima. Bukas daw po naman ang Philippine National Police na makipagtulungan sa Commission on Human Rights para nga matiyak na lehitimo ang mga ginagawa nilang police operations. Yan po sinasabi ng PNP, kasunod nga po ng pagkabahala ng CHR sa direktiba ni PNP Chief Nicolas Torre kung saan gagamitin na basihan sa mga incentives at promotion ang paramihan ng mahuhuling kriminal. Pangamba nga po ng CHR, posible itong mauwi sa pang-aabuso ng mga pulis. Pero ayon sa PNP, bukas silang makipagdialogo nga sa CHR para maipaliwanag ng husto ang naturang sinasabing inisyatibo. Handa rin daw po silang paobserbahan sa mga taga-CHR ang mga police operations para makita kung may nilalabag ba na panuntunan ang mga pulis. Bahagya namang bumaba ang bilang ng mga pamilya sa bansa na nagsasabing mahirap sila. Base po sa SWS survey na ginawa nga noong April 23 hanggang 28, 50% ng mga natanong ang nagsabing mahirap sila. Mula po yan sa 55% noong April 11 to 15. 8% ang nasa borderline habang tumaas naman po sa 42% ang nagsabing hindi sila mahirap. Pinakamataas naman ang self-rated poor sa Visayas habang pinakamababa po sa Metro Manila. Ginawa po ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 adult respondents sa buong bansa. At sa ating po namang lagay ng panahon, patuloy pong binabantay ng pag-asa ang low pressure area sa loob po ng ating bansa. Huli itong namataan sa layong 255 kilometers hilagang kanluran ng Baler, Aurora. Inaasahan ito'y maghahatid ng mga pag-ulan sa Ilocos Region, Abra at sa Benguet. Posible din daw ho itong maging bagyo bukas o sa mga darating na araw pero inaasahan po ito'y lalabas din kaagad na pakanluran. Bukod sa LPA, asahan na rin daw po ang mga pag-uulang hatid ng Southwest Monsoon o habagat, partikular sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Sa Mindanao ho naman ay makakaranas din ng mga pulupulong dagli ang pag-ulan.